Danica's POV. Sa isang kwarto kami matutulog? Natural, mag-asawa na kayo ngayon. Alangan namang magkahiwalay kayo ng kwarto. Ngayon pa lang sanayin niyo ng mga sarili ninyong may katabi sa pagtulog. Gusto na namin magkaapo, no? Sabi ng dali niya at saka nakangising tinignan ng kaibigan nitong si Alfredo. Ma, dinigyang sabi ng lalaki, parang humihingi ng saklolo sa ina. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak sa nangyayaring to sa kanya. Kahapon lang dalaga pa siya, ni wala nga siyang boyfriend. Pagkatapos ngayon bigla-bigla ito at Mrs. Danica Portugal na siya. Parang umorder lang siya online ng asawa. Ang masama may defect pa. Sa bagay, mainam na rin hindi tunay na lalaking na pangasawa niya. At least nakasisiguro siyang hindi siya nito pipiliting magtalik. At least walang pagkasala na magaganap sa pagitan nila. Pero ibig rin bang sabihin na mamamatay siyang birhen? Wag naman. Pangarap pa niyang ma-inlove, madiligan at magkaroon ng masayang pamilya. After 5 years, siguro naman di na magagalit ang daddy na kung magpa-file siya ng annulment. Napapaiyak na siya. Daig pa niyang nasentensyahan sa kasalanang di niya naman alam kung ano. O ano pang hinihintay niyo? Pasok na. Dinig niyang sabi ng kaibigan ng daddy niya. Tinulak ito papasok sa loob ng kwarto ang anak, tsaka inihagis na dala nitong bag dito. Gumaya naman ang ama niya. Itinulak rin siya nito papasok sa loob ng kwarto, tsaka kinabig ang pinto noon para sumara. Narinig pa niyang nagtatawanan ng mga ito habang papalayo. Gosh, ano bang akala ng mga to sa kanila? Sinipat niya ang lalaki. Kagaya niya nakasimangot din ito habang ginagalang paningin sa kwarto niya. May kalakihan naman ang kwarto niya. Malinis at air-condition yon sa kamabango. Medyo OC kasi siya pagdating sa kanyang mga gamit. Namilog ang mga mata niya nang magtanggal ang lalaki nang suot itong shirt at pantalon. Saan ang banyo mo? Nakapikit niyang tinuro ang banyo sa loob ng kanyang kwarto. Ilang sandali pa't narinig niya ang lagasdas ng tubig mula doon. Hindi siya mapakali. Para nakaregister pa rin sa utak niya ang maganda nitong pangatawan. God! Ni walang inhibition na nagtanggal siya sa harapan niya. Maano bang takpan man lang nito ng towel ang katawan. Pero ang macho ha, siguro madalas tong tumatambay sa gym para maghanap ng mga kalalakihan. Hindi ba gano'n ang style ng mga paminta? Alejandro's POV. Malalim ang takbo ng utak ko habang nakababad sa shower. At least, mas naiibsan ng stress na nararamdaman niya. God, bakit ko ba pinasok ang gulong to? Siguradong magwawala sa galit si Alicia kapag nalaman nito tungkol dito. I can't afford to lose her. Pero paano nito tatanggapin ang kaganapang ito sa buhay niya? Napasigaw siya para pakawalan ng stress na nararamdaman. Ang gulat niya nang bumukas ang pinto ng banyo. Nagpanik siya na makita ang babaeng napangasawa niya sa may pintuan ng banyo. Bakit? Ano nangyayari? Napatili ito na mapadako ang tingin sa kanyang ibaba. Naewan ba niya kung bakit tayong-tayo ng mga oras na yon? At aaminin niya medyo mahaba ang sukat nun. Well, isa yon sa mga assets niya. Natatarantang hinila niyang tawali nakasampay sa rack. Tinapis iyon sa kanyang katawan. Peste? Ba't kasi bigla-bigla ka nalang pumapasok dito? Alam mo namang naliligo ako. Narinig kasi kitang sumigaw. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Sabi nitong kaagad tumalikod at mabilis isinara ang pinto ng banyo. Napapailing na lang tinuloy niya ang pagliligo. Di naman siya apektado kung makita pa nitong buong katawan niya. Laki siya sa States. Madalas nga naliligo sila magkaibigan sa pool nang wala maski ano. Pero syempre ibang kultura dito sa Pilipinas. Kaya nang umuwi sila dito malaking adjustment para sa kanilang magkakapatid ang lahat. Actually, kung siya ang papipiliin, mas gusto niyang buhay sa Amerika. But since nag-decide na rin si Alicia na sumunod sa kanya dito sa Pilipinas at tag-boom ng husto ang career nito dito, naisipan niyang mag-settle na rin lang dito at pagbigyan ng kanyang ama na pamahalaan ang kanilang mga negosyo. Muli niyang naalala ang kanyang kakambal. Malilintikan talaga sa kanyang lalaki yon kapag nagkita sila. Nilagay siya nito sa kapamakan at ngayon wala siyang maisip kung paano siya makakalabas sa sitwasyong to. Danica's POV. Paikot-ikot ako sa loob ng aking kwarto. First time niyang makakita ng live na organ ng lalaki. Nakangatalang kanyang buong katawan sa takot. OMG! Kailangan gumawa siya ng mga kondisyon kung gusto nitong maging maayos ang pagsasama nila. Kumuha siya ng papel at ballpen at inumpisahan ng mga rules and regulations na gusto niyang tapadin ito habang nagsasama silang dalawa. Bawal magtanggal sa harapan niya. Bawal maligo ng matagal. 15 minutes is enough to take a shower. Bawal galawin ng mga gamit niya. Bawal sumigaw sa loob ng banyo dahil nagkaka-anxiety siya. Minsan na kasi nadulas sa loob ng banyo ang mommy niya at very traumatic sa kanyang experience na yun. Ang mga sunod na kondisyon sa ibang araw na lang niya susulatin. Huminga siya ng malalim at pinirmahan
ang kondisyon na kanyang ginawa. Umiikot ang mata niyang lampas 30 minutes na hindi pa rin lumalabas ng banyo ang baklita. Ano pa bang pwede nitong gawin sa loob ng banyo besides na dumumi at maligo? Natakpan niya ang kanyang bibig nang maisip ko anong posible nitong ginagawa sa loob. Mukha namang may pagka-pervert ang pamintang yun. Mas lalo siyang nagpanik. Kahit binaba pa yun, posible pa rin makabuntis. OMG, inabot yata to ng 45 minutes bago to lumabas ng banyo. Tumayo siya at yamot na iniabot dito ang sinulat ng mga kondisyon. Ano to? Nabubugnot na tanong ko sa kanya. Basahin mo para maintindihan mo. May sarcasm na sagot niya rito. What? 15 minutes lang ako pa pwedeng maligo sa banyo? Ano to, communist? Uy, kung hindi ka maayos maligo, huwag mo ako ipapare sa'yo, no? Maangas pang sabi nito sa kanya. I make sure malinis na malinis ako bago umalis ng banyo. As if naman makukuskus mo lahat ng bahong tinatago mo dyan sa loob ng katawan mo. Ano sinabi mo? Kunot noong tanong nito sa kanya. Kilala kita. Alam kong kunin ang dugo mo, kaya wag ka nga asta-asta dyan, akala mo astig ka. Tsaka pwede ba wag mong pinagmamalaki ang ano mo? Dahil kahit mahaba yan, alam kong lumapit ito sa kanya. Bahagya siyang napaigtad, lalo pa nang ilapit ito ang mukha sa mukha niya. Ang bilis ng pintig ng puso niya, lalo pa na maamoy niyang scent nitong fresh na fresh. Kahit nakabukas ang aircon, ramdam niya ang pawis sa kilikili niya. Huwag mong sabihin, first time mo makakita ng ganito. Pilyong tanong nito sa kanya. Parang gusto talagang subukan ng pasensya niya. Naparanok siya ng idikit ng husto ang mukha sa mukha niya. Alejandro's POV. Napangisi ako at kitang-kitang takot na nagrehistro sa mukha ni Danica. Lalo pa nang idikit niya ang mukha sa mukha ko. In fairness, maganda naman pala to kapag natititigan. Huwag mong sabihin ngayon ka lang nakakita ng ganito. Pilyong tanong niya dito. May amusement sa mga mata niya nang makitang pagbablush ng mga pisngi at ang panic sa mga mata nito. Bakit? Birhen ka pa? Curious sa tanong niya dito. Ano pa ba sa palagay mo? Bakit hindi ba normal sa'yo makakita ng babaeng birhen? Ines na sabi ni Danica at saka mabilis siyang itinulak papalayo. Pwede ba wag kang dumikit sa akin? Nahingilabot ako sa ginagawa mo. Mukhang masusukang ipinagpagpa nito ang katawan. Hoy, ikaw pa tong may ganang mandiri ha? Baka hindi mo alam maraming babae nagkakandara pa makuha lamang ako. May pagmamalaking sabi niya rito. At totoo naman yon. Marami naman talagang babae nagpa-flirt sa kanya at humihingi ng number niya. Meron pa ngang ayaw talaga siyang tigilan hanggat di siya nakukuha. Siyempre, very generous naman siya kaya madalas pinagbibigyan niya mga ito as long as gumagamit sila ng protection. Never rin niyang hinahagkan sa labi ang mga babaeng nakaka-fling niya. Yon ang isa sa hindi niya kayang gawin. Ang humagkan sa mga labi ng babaeng hindi naman niya mahal. Kaya in fairness sa kanya, maski na may pagka-chick boy siya, 3 babae pa lang ang nahagkan ng mga labi niya. Si Lorna, si Aida at si Alicia. At lahat ng yun naging girlfriend niya. Pero sa 3 kay Alicia siya pinaka na in love. Mga bata pa lang kasi crush na to. Tandang-tanda niya. Grade 7 yata sila nang umpisa niya itong ligawan. Ang lungkot-lungkot ngayon nasa grade 10 sila na mag-decide ang parents niyang dito na sa Pilipinas manirahan. Halos mamatay siya sa lungkot. Wala yatang araw na hindi niya tinatawagan sa online si Alicia. Kaya ang laking tawa niya ng pagkatapos ng almost 6 months, umuwi rin to ng Pilipinas kasama ng mga magulang. Ang plano lang sana ng mga ito ay magbakasyon. But since nagkaroon ng opportunity dito na makapagpatayo ng negosyo, nag-decide ang pamilya nitong dito na rin manirahan. Graduation siya sa kursong Business Management na maging official ang relasyon nila ni Alicia. And the rest is history. Kaya't sigurado niya, hindi siya nito papapatawad kapag nalaman nila ang tungkol dito. Well, siguro hindi nila alam ang tunay mong pagkatao kaya ganun sila. But once malaman nila ang kulay ng dugo mo, sigurado. Kinabig niya si Danica. Gusto lang naman niya itong pagtripan. Tingnan lang niya kung dito umiyak at makipaghiwalay sa kanya. At kapag nangyari yon, hindi naman siguro magagalit ang papa niya dahil ito naman na may gustong makipaghiwalay sa kanya. Tama, kailangan makagawa siya ng way parang babaeng ito na mismo ang kusa makipaghiwalay sa kanya. Since hindi niya maaaring gawin yon dahil tatanggalan siya ng mana ng kanyang papa. Pero kung si Danica ang hihiwalay sa kanya, abay hindi niya nakasalanan yon. Bakit di mo subukan? Di niya inaasahan ang malakas sa sampal na dumapo sa kanyang kaliwang pisngi. Nabitawan niya ito sa pagkabigla. Bakit mo ako sinampal? Singhal niya rito. Bakit mo ako hinawakan? Bastos! Singhal din ito sa kanya. Parang maiiyak ng itsura nito habang galit na galit. Sa sunod na gawin mo ulit yan, puputulan kita.
Matapang na banta ni Danica sa kanya. Hindi niya alam kung matatawa ba o maiinis dito. Tinanggal niya ang nakatape sa kanyang tuwalya, tsaka padarang na nahiga sa kama. Hey, ano na naman? Naiinis na tanong niya. Napapagod na siya at gusto na niyang magpahinga. Bukas na lang niya iisipin kung paano siyang makakawala sa bubwit na to. Kama ko yan, dyan ako matutulog. At anong gusto mo, sa sahig ako matulog? No way! Ani niyang dumapa at ipinikit ang mga mata. Narinig niyang lumabas to ng kwarto at pabalagbag na sinara ang pinto niyon. Gusto na naman niyang sumigaw. Adam, I'm gonna kill you. I swear. Danica's POV. Humihikbing nagtungo ako ng kusina para kumuha ng tubig na maiinom. Pikon ako. Ako pa ngayon na matutulog sa guest room. Hindi ako sanay matulog sa ibang kwarto pero wala siyang magagawa. Daddy, bakit ito ginagawa sa akin? Ano bang malaking kasalanan nagawa ko para parusahan niyo ako ng ganito? Kahapon lang masaya pa ang buhay ko. Pagkainom ng tubig, dumiretso siya ng guest room. Ang gulat niya na makitang nakalak ito. What? Pinuntahan niya ang ama sa kwarto nito. Dad, nasaan ang susi ng guest room? Pinagbuksan siya nito ng pinto. Anong gagawin mo sa guest room? Bumalik ka doon sa kwarto mo, doon ka matutulog kasama ng asawa mo. Anitong lumabas ng kwarto nito at kinaladkad siya pabalik sa kanyang kwarto. Daddy, hindi ba kinaawa sa anak niyo? Daddy naman hindi ka na nakakatawa. Nagpo-protest ang sabi niya rito pero tingin niya talagang seryoso itong magkaroon ng apo. Kulang na nga lang ihagis siya nito pabalik sa kanyang kwarto. Diyan ka matutulog kasama ng asawa mo. Seryoso ang boses nito nang tingnan siya, tsaka kinabig na pasara ang pinto. Di siya makapaniwalang magagawa ng daddy niya ito sa kanya. Kahit na bakla ito, lalaki pa rin to. Besides, hindi pa naman niya ito lubos na kilala. Paano siya makakatulog sa tabi nito? Asar na asar siya, lalo nang mapansing himbing na itong natutulog. Bahagya pang humihiling. Dagalan ko kaya ang una ng mukha nito para masuffocate. Sinubukan niyang matulog sa sahig pero hindi talaga kaya ng likod niya. Kaya pahikbi-hikbi, nilagyan niya ng harang sa mga una ng kama kung saan siya pupwesto. First time niyang matutulog ng may katabi. Dahan-dahan siyang nahiga sa kama. Sinigurado niyang mabuti na hindi magkakadikit ang kanilang mga katawan ng ungas na katabi niya. Subukan lang nitong madikit man lang sa kanya, makakatikim ulit to ng sampal. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hating gabi na magising siya dahil pakiramdam niya may gumagapang na kung ano sa katawan niya. Bigla niyang naalala na may katabi nga pala siyang matulog. Alejandro's POV. What the? Gulat na sigaw ko na magising ako dahil hinampas ni Danica ang braso ko. Hinihipuan mo ko ah. Halos magsalubong ang makapal nitong mga kilay dahil sa galit. Bakit? Ano bang akala mo sa akin? Lalaki? Naguguluhang napakamot siya sa ulo. Anong lalaking pinagsasabi mo dyan? Sorry, nanaginip lang siguro ako. Kala ko kasi girlfriend ko yung katabi ko. Aniyang tatalikuran to at saka bumalik sa pagtulog. Tsaka bakit ka nga pala nakapang ibaba habang natutulog? Hindi ka ba nahihiya? May kasama ka dito sa kwarto, uy. Kumilos ka ng desente. Kahit ganyan ka, lalaki ka pa rin kaya. Naiirita siya sa ingay ni Danica. Bumangon siya at tumarap dito. Pwede ba manahimik ka? Gabing-gabi na ang ingay mo. Kung di ka sanay makakita ng lalaking nakapang ibaba matulog, pasensya ka. Ganto ako matulog. Kung di ka makatiis, lumipat ka ng kwarto. Kapag inistorbo mo pa ako sa mga kaartehan mo, tatanggalin mo tong pang-ibang suot ko para manawid ka dyan sa pagtingin. Pagkasabi noon, bumalik na ulit to sa pagtulog. Manigas kang mukha mo. Kwarto ko to kaya ako dapat na masusunod. Hindi ka ba talaga mananahimik? Pikon na pikong sabi ko. Hinila niya ito paiga sa kama at dinaganan. Kitang-kita niyang panik sa mga mata nito. Pero maging siya ay nagpanik din ng maramdaman. Kumistoto na sa pagitan ng kanyang mga hita. Peste? Mabilis siyang umalis sa ibabaw nito. Ang gulat niya nang bigla na lamang siya nitong bigwasan. Napasigaw ako. Baka wala pang isang linggo bali-bali ng buto ko dahil sa pang-aabuso ng babaeng to. This is domestic violence. Pwede kitang kasuhan sa ginagawa mong to. Hindi ka na nakakatawa. Kapag ako na ines, uupakan na rin kita, ha? Malapit na akong pumatol sa babae at hindi rin nakakatawang ginagawa mo. Wag na wag mo akong mahawak-hawakan. Nandidiri ako sa'yo. Ang laking insult nun sa akin. Ngayon lang may nagsabi ng ganun sa kanya. Lahat ng mga babae nagkakandarapang makuha ko pagkatapos ng isang to. Hoy, baka akala mo type kita? Hindi ko type ang mga bibit na gaya mo. Alam ko. Matari na sagot ito sa kanya. At hindi rin ako pumapatol sa isang kagaya mo. Yikes! Pagkasabi nun, mabilis siya nitong tinalikuran. Kung di lang to babae, malamang nakatikim nito ng kainamang suntok sa kanya.
Nayayamot na bumalik siya sa kanyang pagtulog. Sa kabilang banda, ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib ni Danica. Ramdam talaga niya kanina yung bagay sa pagitan ng mga hita nito nang dagaran sa nito kanina. OMG, first time niyang makaramdam ng ganun. Birhen pa talaga siya. Never been touched, never been kissed. Kaya naman nagpanik talaga siya kanina. Nagiinit ang buong katawan niya habang nai-imagine itong nakadagan sa kanya. Ang bilis-bilis ng kalabog ng dibdib niya hanggang ngayon. Diyos ko naman po, bakit naman ninyo ako ginaganito? Di na tuloy siya dalawin pa ng antok. Hanggang ngayon parang nararamdaman pa rin niya noon habang nakadagan ito sa kanya. Erase, erase, erase. Alejandro's POV. Nagising si Alejandrong masakit ang buong katawan. May maliit na pasasya sa kanyang kaliwang braso. Peste? Napasulyap siya sa pwesto nito. Nakaligpit ng una na ginamit nito. Maayos na rin nakatupi ang kumot na ginamit ito. Maaga pa lang gumising ng butbit na yon sa isip niya. Pumasok siya ng banyo. Nakita niya sa puting basket na lalagyan ng mga labahan. Tinanggal niya ang pang-ibaba niya at inihagis doon saka nag-shower. Kailangan niyang mahanap si Adam. Kailangan din nilang mag-usap ni Alicia. Pero paano ipaliliwanag si girlfriend ang biglaang pangyayari sa buhay niya? Sigurado siyang magwawala ito sa galit sa sitwasyon niya ngayon at hindi naman niya ito masisisi. Nagpakasal siya sa ibang babae. Kahit naman siya ang nasa sitwasyon ni Alicia, magwawala siya sa galit kapag nalaman mo na ikinasal na sa ibang boyfriend mo. At ni wala kang kamalay-malay. Ano bang gagawin niya? Ayaw niya magkahiwalay sila ni Alicia. Mahal na mahal niya ito at never niya itong pinagpalit sa bubwit na yon. Sa kabilang banda, naghahanda ng breakfast ang daddy ni Danica nang lumabas siya ng kwarto. Oh, good morning, iho. Nagjo-jogging ang asawa mo. Sabi ko nga, bakit di ka niyaya? Nakangiting bati nito sa kanya. Tsaka tiningnan siya na makahulugan. Kamusta naman ang unang gabi mo dito? Okay naman po, pagsisinungaling niya. Gusto na sana niyang isumbong ang pagiging bayolente ng anak nito. Maupo ka na. Umiinom ka ba ng kapeng barako? Hindi po eh. Ko, sanay mo ng sarili mo. Masarap gumawa ng kapeng barako si Danica. Tamang-tama ang timpla. Anitong kumuha ng tasa at sinaninan niya ng kape. Siya ang gumawa nito. Salamat po. Pasensya ka na kung di ang asawa mo nag-aasikaso sa iyo ngayon. Naninibago pa lang yun pero pasasaan ba't masasanay din yun sa buhay may asawa. Lalo pa't nagpa siya kung iwan kayong dalawa dito sa bahay. Doon muna ako sa farm ko sa Batangas maninirahan para naman magkaroon kayo ng privacy na mag-asawa. Oh? Ang sabi ho sa akin ni kumpadre, may binili daw ho siyang property sa Wakwak. Pero sabi ko ho masyado malaki yun para sa mag-asawa. Kaya ho, dumito na lamang kayo. Total, mukha namang di ka maarte kaya sanay ka naman siguro sa simpleng bahay lang. Opo, malaki ho at maganda. Kung tutuusin, pero bakit ho kailangan niyo pang umalis? Kung gusto niyo po kami na lang ng anak niyong lilipat doon sa bahay namin sa Makati. At least doon ho, mas malayo kung makukutusan ang bibit niyong anak sa isip-isip niya. Naku, hindi papayag ang papa mo. Piyadong hindi ka raw matitikis ng mama mo. Tsaka gusto namin ng papa mong mamuhay kayo ni Danica na independent. Independent? Pero gusto niyong kayong magpagalaw sa mga buhay namin? Kamusta naman ang honeymoon niyo? Naka-score ka ba kagabi? Muntik na siyang masamid sa hinihigop niyang kape. Huwag mong sabing wala nangyari sa inyo kagabi. Tanong ng daddy ni Danica sa kanya. Di niya alam kung anong kanyang isasagot. Bakit ba minabadali nitong may mangyari sa kanila ng anak nito? Takot na takot yatang mamatay na birhen ng anak. Sa bagay sa pag-uugali ng anak nito, hindi imposibleng mangyari yon. Dad, dinig niyang sabi ni Danica, nakadarating lang mula sa pag-jogging. Nakasuot ng leggings at crop top. Sexy naman palang babaeng to. Sa isip niya napasadahan to ng tingin mula ulo hanggang paa. Ni hindi ko kilala ang mokong na yan. Pagkatapos pipilitin yung parang nangingilabot at tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Tsaka, berde ang kulay ng dugo niyan, no? Pairap na sabi ni Danica at saka naglakad papasok ng kwarto. Bilisan mong maligot na makapag-almusal na tayo. Anang ama niya rito. Akmang kukuha siya ng pandesal ngunit mabilis tinampal ng matanda ang kamay niya. Kulot noong napatingin siya dito. Sabay-sabay tayo mag-almusal. Paalala nito sa kanya. Mabilis lang naman maligo yun. Napa-ismid siya kaya pati oras ng paliligo ay gusto nitong pakialaman. Umayos siya ng upo. Naupo sa tapat niya ang matanda. Nga pala ngayong mag-asawa na kayo, umayos ka. Wag na wag mong paiiyakin ang anak ko. Ikaw pala ang una nakarelasyon kaya't swerte mo. Paano ko naging swerte?
Mas masaya akong buhay bago ako makapasok sa gulong to. Maganda at matangkad na girlfriend. Malaya, pagkatapos ngayon eto't biglang nagkaroon na ako ng asawa. Gusto sana niyang isatinig lahat ng sama ng loob, pero mas piling na lang niyang manahimik. Sigurado naman siyang makakarating lahat sa papa niya mga sasabihin niya, kaya kailangan niya ng self-control. Pero konting-konti na lang malapit na siyang sumigaw. Pakiramdam niya nasasakal na siya. Peste Adam, humanda ka sa akin. Danica's POV. Muntik nang masuka si Danica na makita ang pinagtanggal ang pang-ibaba ng lalaki. Sa loob ng basket na pinaglalagyan niya ng kanyang mga maruruming damit. Metikuloso siya pagdating sa kanyang mga gamit. Ayaw na ayaw niyang nahahaluan yun ng hindi sa kanya. Pagkatapos maligo, nagbihis siya ng malawag na t-shirt at shorts. Di pa nakakaupo sa pagkainan, sinita na siya kagad nito. Bakit mo inihalo yung maraming damit mo sa mga labahan ko? Angin na rito sa kumuha ng bangko at naupo malapit sa daddy niya. Danica, mag-asawa na kayo. Natural ikaw mag-aasikasa sa kanya. Yung mga bagay na hindi mo ginagawa dati. Responsibilidad mo na ngayon bilang may bahay niya. Kagaya ng paglalaban ng mga maraming damit niya, pagkain. Kailangan mo siyang pagselbihan. Namilog ang mga mata niya. Bakit kinakampihan pa ng daddy niyang mokong na to? Daddy, hindi niya ako maid. Pero asawa ka niya. Remember? Kung ano ang pagsasalbi at pag-aalaga ng mami mo sa akin, ganoon din ang gagawin mo kay Alejandro. Paliwanag ng daddy niya sa kanya. Nakita niya ang piping katuwaan sa mata ng lalaki habang nakikinig sa sinasabi ng ama niya. Tinignan niya to ng masama. Nga pala iha, doon muna ako sa farm natin sa Batangas magstay para naman magkaroon kayong dalawa ng privacy. Privacy? Muntik siyang himatayin sa sinabi niyo ng kanyang daddy. Iiwan niyo ako sa isang to? Pagkakatiwala niyo ako ng mag-asawa na kayo. Ngayon pa lang gusto ko nang masanay kayong mamuhay na isang tunay na mag-asawa. Ngayon lang nagsingkin sa kanya lahat ng to. Gusto niyang umatungal. God, totohanan na ton talaga. Daddy naman eh. Maluhaluhang sabi niya sa ama. Sana humanap man lang kayo ng lalaking iyong type ko man lang. Walang kagatol-gatol na sabi niya sa ama. Wala siyang pakialam kung marinig ng mokong na tong nasa loob niya. Mas maganda nga yung malaman nito na against din siya sa ginawa nito sa kanila ng mga parents nila. Wow naman, as if. Dinig niyang bulong ng lalaki at saka pairap na kumuha ng bacon and egg at pandesal. Hindi rin kita type, no? Pasupladong sabi nito sa kanya. Alam ko, nakangusong sagot niya. Natatawa lang ang daddy niya sa kanila. Dad, gusto mo ba yung gantong pamilya? Para kaming aso at pusa. What if magkaanak kami tas ganito yung kalakanyang pamilya? Madramang tanong niya sa ama. Hindi tayo magkakaanak, no? Sagot naman ng lalaki sa kanya. Alam ko, singhal na dito. Hypothetical question lang yung sa akin. Huwag kang makisabat. Yamot na sabi niya rito sabay irap. Sarap talagang sabunutan ng baklang to. Dad, look. Magka-clash talaga kami dahil walang love na involved sa pagitan namin. Pwede ba, Dad? Pawalang bisa na natin yung naganap kahapon? Nakikiusap na sabi niya sa ama. I'm sorry pero hindi na pwede. Tsaka pasasan ba't magkakasundo rin kayo't may in love sa isa't isa? No way! Ano niya? Over my dead body. Halos kasabay niyang saad nito. Para kayong mga bata. Pero alam niyo ang cute yung tingnan. Ganyan-ganyan kami ng mommy mo noon. Pero after a while na in love din kami sa isa't isa. Ibang kaso naman kayo ni mommy, dad. Ani niya sa ama. Ano ang gagawin ni Danica at Alejandro ngayong mag-asawa na sila? Matahimik kaya ang buhay mag-asawa nila? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.